Tsaka alam mo naman ang mangyayari sa'yo, di ba? Pag pumiglas ka. Susundin mo lahat ng iutos ko sa'yo. Dahil kung hindi, may masamang mangyayari. Hindi ako natatakot sa'yo! Patayin mo na lang ako dahil hindi ako susunod sa utos mo. Isa pa? Gumawa pa ng isa. Ito na. Tama na! Tama na! Di ba sabi ko sa'yo? Pag pumalag ka, may masamang mangyayari. Hindi sa'yo. Pero sa ibang mga atubaw na kasama mo dito. Okay ba yun? Isa pa. Gusto ko pa ng isa. Ha? Isa pa? Hindi kayo makakaligtas sa lahat ng kasamaang ginagawa niyo sa mga atubaw. Buhos mo na. Boss? Buhos mo na. O siya nga pala, meron nga pala akong pupuntahan na isang event. Bibigyan ako ng isang award bilang one of the most outstanding men in the Philippines for my charitable deeds. Eh kasi talaga namang ibang klase yung aking charitable deeds, di ba? Dahil kinukup-kup ko at saka binibigyan ng silbi yung mga hayop na katulad ninyo, katulad mo. Okay? Anong huri? Halika na kumain ka. Saan ka pa pupunta? Dadalawin ko po sana si Teacher Elsie. Naku, hindi pwede, Memot. Hindi pa pwedeng tumanggap ng bisita ang Teacher Elsie. Kailangan pa niya mapag-isa. Teka, ikaw ba natapos mo na mga assignments mo? Opo. Ay, si Jelay, andun, kasama ng Kuya Ricky niya. May tinatapos pa. Halika muna! Upo ka muna, kakain muna tayo. Tess, Ano muna rin? kanya ako ng mga miswa natin. Oh, Miss Wong. Suma ba yun? Mainit? Well. By the way, highway. Speaking of Teacher Elsie, since namimiss niyo siya, ayan, miswa. Kumain muna kayo. Sarap. Yes. Uy, ang Kain. init! Isa pa, Tess. Napakainit. Aray. Ang init! Ang init. Kutsara. Alam niyo ba, narinig ko, behind the bushes. Una na ako. Naman, teka nga. Okay, muna. Ay! Han? Ang harot! May bata. Lambing yun, lambing. Okay lang yan. Paglaki mo, maiintindihan mo lahat. Eto na nga. Based on my observation at sa mga naririnig ko behind the bushes, eto daw si Teacher Elsie ay tila parang nagbago. Naging matigas ang kanyang ulo? Hindi. Eh, may mga bagay daw siya na hindi maalala eh. Baka naman kasi na-trauma sa pinagdaanan. Mahirap talaga kapag utak ang tinamaan. At mas
mas mahirap kapag ang tinamaan ay puso. Magandang araw, ha? Ingat kayo. Magandang araw po! Ay, Mayor! Mayor. Magandang araw. Oh! Sali ka dito. Basta po. Mayor, ingat po kayo. Ay, salamat. Naglalakad ako kanina. Narinig ko kasi usapan ninyo eh. Makikiusap sana ako, ha? Baka pwede maging malumanay muna tayo kay Elsie. May pinagdadaanan kasi siya sa pagpapagaling niya, kaya kailangan niya mula sa inyo ang pasensya at pangunawa. Okay lang ba? Mayor, opo. Salamat po, Mayor, sa paalala at concern kay Elsie. Yun na rin naman ang binibigay talaga namin sa kanya kasi alam namin kailangan niya ng space tsaka time para gumaling at saka makapag-isa. Tama yan. Asahan ko yan, kaya maraming salamat sa inyo. O, sige, ingat kayo. Sige po, Mayor. Mayor. Baka naman po. Sakto para dating ko eh, magutom tayo. O, sige, ate, huwag niyo na bayaran yan, ha? Sagot ko na to. Kuha na kayo. Huwag niyo na bayaran yan. Sige, Mayor. May fried chicken. Halika. Meron. Alika dito. Ikaw bata ka, saan ka nang galing? Ha, Chris? Akala ko po kasi dumating na sina Kuya Lolong. Kaya naiwan po ako sa may ilog. Pero hindi pa pala. Dito na lang ako kay Ma'am Elsie. Kumain ka muna. Kumain ka na lang kaya muna. Rita, pasok. Oh, good news. Mayor, magpapasoft drinks po kayo. Bukod pa doon, sige, libre ko kayo. Nabalitaan ko na bumalik na sila Lolong galing Isla Pangil. Oh. Yay! Darating na sina Kuya Lolong! Ay, nako! Ubusin niyo na yan at ipapasara ko tong karinderya dahil sasama akong salubungin si Baby Lolong. I'm sorry, Rolly. Mabuti naman. Makakauwi na po si Bokyo. Gusto niyo sabay-sabay na tayo? Tulog ko. Uy! Ready mo na yung sasakyan, ha? Salubungin natin sila Lolong. Gusto niyo ba yan? Halika lang ako nito. Bakit hinahayaan mong ganun-ganunin ka nung Hulyo na yun? Kung tutusin, kayang-kaya mong talunin yun eh. Kung gugustuhin mo. Kagaya ng pagtalo mo dun sa malaking Russian fighter na yun. Ginagawa ko lang ang nakakabuti para sa mga atubaw na nandito. Para mapanatili silang buhay. Nakita mo naman, ang mga tao ni Julio may hawak ng mga pangilang buhaya. Dahil alam nila na yun ang kahinaan natin. At isa pa nararamdaman kong mas baliwang ka ng kamay ni Julio na si Ivan na maaaring makapatay sa akin. Di na ba talaga tayo makakalis sa impyernong lugar na to? May tamang panahon para sa ating paglaya. Malapit na tayong iligtas ni Lolo. Naniniwala ako. Kung hindi si Lolong, sinong tutulong sa atin na makaligtas dito? Naniniwala ako na si Lolong ang sugo ni Apong Ayo na magliligtas sa atin.